Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Nang makita ng mga dumadaan ang galit na ekspresyon ni Sarah, ang isip ng lahat ay hiniwalayan na si Sarah, at itinapon ng kanyang nobyo. Ika-28 na kabanata. Ang double date at di inaasahang proxy. Pinaandar ni Alex ang sasakyan pabalik ng school, kasama si Rachel. Papunta si Rachel sa New York School of Hygiene, malapit sa campus ng Preston University. Dumilim na ang langit, at lumiwanag ang mga street lights, sa magkabilang gilid ng kalsada. May romantic mood ang kotse. Hindi ko inaasahan na magiging iyo ang kotseng ito. Nakangiting sabi ni Rachel. Ang kumikislap na liwanag ay nagpaningning sa kanyang mukha. Ano, hindi mo gusto? Tanong ni Alex. Narinig ni Alex ang mga salita ni Rachel na lumingon sa bintana at namula. Lalo kitang nagugustuhan, matamis niyang sabi. Naalala ni Rachel noong unang araw niyang nakita si Alex. Inaapi. Nilalait at pinapagalitan ka ng mga tao, ngunit tila hindi mo ito isinapuso. Kitang-kita ko ang determinasyon sa iyong mga mata. Hindi inaasahan ni Alex na magsasalita si Rachel ng lantaron tungkol sa kanyang iniisip. Dahil kaya mong magmaneho ng kotseng ito. Ibig sabihin, mas mayaman ka kaysa kay Harry at sa iba pa. Pero nagbalat kayo ka, na kahit ako ay hindi naghinala. Hindi may kukumpara sa iyo ang mga lalaking iyon, wika ni Rachel, habang bahagyang nakayuko. Pinagsali ko pang kanyang mga kamay, at mukhang medyo bigo. Narinig ni Alex ang pakiramdam ng kababaan mula sa mga salita ni Rachel. Hindi nakakagulat na naramdaman ni Rachel iyon dahil, ang Mercedes-Benz ni Alex, ay nagkakahalaga ng higit sa $150,000. Mukhang mas mataas ang katayuan ng pamilya ni Alex kaysa kay Rachel. Ito ang palaging iniisip ni Alex. Ang problemang edudulot sa kanya, ng kanyang pagkakakilanlan, pagkatapos itong mabunyag. Si Rachel ay isang mabuting babae. Pinahahalagahan siya ni Alex bilang isang kaibigan. Rachel, nagkamali ka. Hindi akin ang sasakyan na ito. Hiniram ko ito sa iba. Pagsisinungaling ni Alex. Ano? Nanghiram ka sa iba? Napakurap si Rachel sa kanyang mga mata sa pagtataka. Sumpa man, pag-aari ng iba ang kotseng ito. Mamatay man ako. Nagpatuloy si Alex sa pagsisinungaling. Pero nakaramdam din siya ng katahimikan, dahil hindi naman talaga ito kasinungalingan. Sa totoo lang, ang kotse na ito ay pag-aari naman talaga ni Lucy Smith. Kaya ayon ang nangyari. Halos paglaruan mo kaming lahat. Tumawa si Rachel. At nakaramdam ng lihim na kasiyahan sa kanyang puso. Pero kung ganoon ang reaksyon niya sa Mercedes-Benz na ito, na nagkakahalaga ng $150,000. Paano na kapag natapos ang kanyang ipinapagawang Ferrari na nagkakahalaga ng $400,000? Tiyak na problema na naman ito, sa isip ni Alex. Noon ay nakarating na sila Alex sa New York Hygiene School. Nagpaalam si Rachel kay Alex at umalis na. Dinala ni Alex ang nasirang sasakyan ng direkta sa repair shop, at pagkatapos ay bumalik na. Halos mag 10 o'clock na ng gabi. Kaya hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Alex na sabihin kay Debbie ang tungkol sa villa. Bumalik siya sa dorm niya para matulog. Kinaumagahan. Tulog pa si Alex nang gisingin siya ng kasama niyang si Joe. Naghilamon siya ng mukha, at hindi kumibo habang hinihila siya ni Joe papunta sa isang coffee shop, sa labas ng campus. Naroon si Susan na naghihintay sa kanila. Pagkatapos uminom, ipinaliwanag ni Susan ang dahilan kung bakit gusto niyang makausap si Alex. Lumalabas na mabilis ma-develop ang relasyon nina Rose at Zane, nitong nakaraang 2 araw. Naramdaman ni Susan na hindi seryoso si Zane kay Rose, kaya gusto niyang humingi ng tulong mula kay Alex. Gusto niyang mapigilan si Rose at Zane na maging sila. Sa palagay ko dapat maghanap ka ng iba. Sabi ni Alex. Habang iniisip ang masamang pakikitungo sa kanya ni Rose. Puro kasinungalingan lang ang sinasabi ni Rose, wika ni Alex. Karaniwan siyang may magandang personalidad. Noong nakaraang semestre, inanyayahan siya ng paaralan na magturo sa isang maliit na bayan sa bundok. Kaya nagboluntaryo si Rose na manirahan sa isang bayan ng Montane, sa loob ng kalahating buwan bago bumalik, sabi ni Susan. Nagulat ng bahagya si Alex.
Hindi niya lubos maisip na kakayanin ni Rose na tumira sa malayong bayan. Nagdala ka ng pagkain para makita si Rose last time. Na nagpapatunay na medyo nag-aalala ka kay Rose. Pero hindi naman para kay Rose ang pagkaing iyon. Sa isip ni Alex. Hindi mo rin naman gugustuhing makita si Rose kasama si Zane, sabi ni Susan habang sinusubukang kumbinsihin si Alex. Ngumiti ng pilit si Alex sa kanyang puso. Ang pagkain na dala niya ay para sa kanyang mga kaibigan. Bagamat hindi maganda ang impression ni Alex kay Rose, naalala niya kung paano nagpanggap si Zane. Nagpasalamat si Rose ngunit nagdududa sa kanyang pagkatao. Pumayag naman siya since ayaw niyang ligawan si Rose ni Zane. Napapayag din si Alex. Nasabi ko na kay Rose na pupunta sa amusement park ngayon. Alex, maaaring gamitin mo ang pagkakataong ito. Masayang tumatawa si Susan. Sasamahan ba niya tayo? Tanong ni Alex na hindi niya akalaing magagawa ito ni Rose base sa kanyang personalidad. Baka mag-alinlangan siyang pumunta, dahil nandito ako. Hindi, darating siya. Huwag kang mag-alala. Umupo na kayo. Lalabas ako at aabangan ko si Rose. Sabi ni Susan bago lumabas ng shop. Paglabas ni Susan, saktong paparating na rin si Rose. Mabilis na naglalakad si Rose. Kanina pa kami dumating nila Alex. Sabi ni Susan habang hinihila si Rose papasok sa shop. Tumayo si Rose at walang ganang tumingin kay Susan. Ayokong makita si Alex. Alam ko ang ibig mong sabihin sa pagkakataong ito. Pero halata naman na magkaibang mundo kami ni Alex. Alam na ni Rose kay Susan. Noong dinala ni Alex ang lahat ng masasarap na pagkain. Galing iyon sa boss niya sa restaurant na pinagtatrabahuan ni Alex sa syudad. Kaya para sa kanya, isang mahirap at talunan pa rin si Alex. Rose, narito ka na. Ayos lang kung sabay-sabay tayong mamasyal. Siguro kung mag-hangout tayo, kasama si Alex. Makakahanap ka ng ilang magagandang katangian sa kanya. Wika ni Susan, habang sinusubukang kumbinsihin siya. Ayaw lang niyang makisama si Rose kay Zane. Hindi ito gagana sa pagitan namin. Ngumiti ng pilit si Rose. Ngunit ito ay ibibigay ko sa iyo ngayon. Huwag mo na lang akong tatawagan para makipag-date kay Alex kahit kailan. Medyo nanlamig ang puso ni Susan nang marinig niya ang saloobin ni Rose. Pumasok ang dalawa sa shop. Alex, nandito na si Rose, bakit nakatayo ka pa dyan? Binigyan ni Susan si Alex ng pahiwatig. Rose, nandito ka na pala, wika ni Alex. Dahil nangako si Alex kay Susan, sinubukan niyang maging mabait kay Rose. May apelyido ako, kaya next time tawagin mo akong Miss Scott. Niayaw ni Rose na tumingin kay Alex habang proud na sinabi ito. Ang pangungusap na iyon ay nagparamdam kay Alex, Susan at Joe na medyo awkward. Ganun pa rin ang ugali ni Rose. Paano ito gagana para kina Alex at Rose? Sige, alis na tayo dahil nandito na ang lahat. Suhestyon ni Susan, habang si Alex at Joe ay naghanda na rin sa pag-alis. May hindi pa dumarating. Sabi ni Rose habang nakangisi ang mga labi. May ibang tao pa. Rose, hindi ba sinabi ko sa'yo na tayong apat lang ang mamamasyal? Sino pa ang inimbitahan mo? Wika ni Susan na medyo nadismaya. Partikular niyang sinabi kay Rose ang tungkol dito. At si Rose ay pumayag. Hindi sumagot si Rose pero may dumating na lalaki. Lumapit ang isang medyo matabang binata. Nakasuot siya ng shirt at New York baseball cap. Zane, dumating ka. Nakangiting naglakad si Rose papunta kay Zane at inakbayan siya. Bakit hindi mo ito agad sinabi sa akin? Nagdilim ang mukha ni Susan nang nakita niya kung gaano ka-sweet sina Rose at Zane sa isa't isa. Hay nako Susan, napadaan lang si Zane. Kaya naman tinawag ko siya. Sabi ni Rose nang hindi napapansin na sumosobra na pala ang ginagawa niya. Maliwanag niyang sabi, at tumingin kay Susan at sa iba pa. Actually may isa pa akong i-announce. Nagtapat na sa akin si Zane ng kanyang feelings. Kaya simula ngayon ay kami na. Natigilan si Susan nang marinig iyon. Nagulat din si Joe, at tumingin kay Alex. Nahulaan ni Alex na ang pagsang-ayon ni Rose na maging sila. Ay dahil naisip niya na nakatulong si Zane sa kanyang pamilya. Ngunit si Zane ay nagpapanggap na tumulong sa kanya. Kung patuloy na maniniwala si Rose sa isang hindi tapat na tao na tulad ni Zane, maaaring siya ay magdusa, at malaking kawalan ito para sa kanya. Napaisip si Alex.
Nang makitang malungkot at bigo si Alex, nakaramdam ng ginhawa si Rose. Masaya siyang nakikita si Alex na ganoon. Naglakas loob kang pumunta sa Metro Skybank, na parang kawawang talunan na gulong-gulo ang isip. Tingnan natin kung maglakas loob ka pa ring mag-isip ng magagandang bagay sa hinaharap. Napaisip si Rose sa sarili. Ngayong kasama na ni Rose si Zane, naisip ni Alex, wala na akong magagawa, sa ipinangako ko kay Susan. Kailangan kong makahanap ng dahilan para makaalis dito. May dapat pa akong asikasuhin ngayon, sabi ni Alex. Mas lalong naging proud si Rose sa sarili niya. Sa isip ni Alex ay makakaistorbo na siya dito, at nakaramdam siya ng hiya na manatili pa rito. Alex, total nandito ka na lang rin, at nakabook na kami ng tiket mo. Kaya't sabay-sabay tayong magsaya. Sabi ni Susan habang sinusubukan siyang hikayatin na huwag umalis. Lumapit din si Joe para hikayatin si Alex na manatili. Sasama ang loob ni na Susan at Joe kung hahayaan nila na umalis lang si Alex. Alex, isipin mo. Inimbitahan ka ni Susan ng taos-puso. Itigil mo ang iyong desisyon na pag-alis. Magkakaibigan tayong lahat dito at magkasama tayo. Sabi ni Rose habang masiglang niyayaya si Alex. Sabi ni Rose. Alex, dapat manatili ka. Masaya si Susan nang marinig niya si Rose na hinihimok si Alex na manatili. Marahil pagkatapos ng isang araw na pagsasama namin. May iwas na ni Alex si Rose mula kay Zane. Sa isip ni Susan. Ilang salita pa ang sinabi ni Rose para hikayatin si Alex na manatili. Sige, sasama ako sa inyo. Medyo nahihiyang tugon ni Alex. Ang galing, pumalakpak si Rose at tumalon. Sa ganitong paraan, kapag may gagawin tayo ng mga bagay-bagay ay may magbabantay sa ating mga bag. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.